The Nightmare is back. Former Unified World Champion na si Marlon Tapales napaka-excited na sa paparating na homecoming fight kontra yan sa taga-Thailand na si Natapong Jankeo. Tapales targetin niya na maging 3 times World Champion. Terence Jan Duheni, papalitan na ba si Luis Neri? Diskarte para matalo ang undisputed Super Bantamweight World Champion na si Naoya Inoue, ibinunyag na. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ang former 2-division world champion na si Tapales ay nangangati na ang kanyang mga kamay dahil muling magbabalik na naman ang The Nightmare sa ibabaw ng lona kontra yan sa taga-Thailand. Yung susunod na buwan na po yan, May 10, 2024 sa Midas Hotel and Casino sa Pasay City. At ang nakataya sa kanilang laban ay ang WBC Asian Continental Super Bantamweight title. Ayon kay Tapales, sa nakarang laban niya kontra kay Inoue, marami siyang natutunan ng mga leksyon na kanyang babaunin sa susunod pa niya ng mga laban. Kaya siya ay sobrang natuwa naman ito at hindi na itago ang kanyang paghanga sa husay at galing ni Inoue. Kaya mataas ang respeto ni Tapales kay Inoue. Naging taos-puso naman ang pasasalamat ni Tapales sa mga taong nasa likod niya kaya hindi siya iniwan o tinalikuran nito, lalo na sa Sandman Boxing, Knucklehead Boxing, Viva Promotions at marami pa. At syempre sa kanyang trainer na si Ernal Fontanilla. At ibinunyag pa ni Tapales na ang tiwalang ibinigay nila sa kanya ay mas lalo pang nagbigay sa kanya ng dahilan na gagawin ang lahat-lahat ng kanyang makakaya para mas lalo pangangat ang karera niya sa boxing. Katunayan ay target na rin ni Tapales na muling maging world champion sa Super Bantamweight Division. Kaya kung magtagumpay si Inoue na madepensahan ang kanyang mga titulo kontra kay Neri, mangyayari kaya ang Inoue-Tapales rematch? At sa pangalawang pagharap nila ni Tapales ay may expired na kaya ang kanyang membership bilang gapang boy member at ang daragdag na membro ay si Inoue na o wala ng tsansa dahil si Inoue sa timbang ay aakyat na. Samantala, medyo nagulantang naman ang lahat na sa pinost ni Neri sa kanyang social media na ang Team Inoue ay naghanap na ng replacement. Ito ay humakot ng mga iba't ibang mga reaksyon, lalong-lalo na ang banta pa naman ng Team Inoue ay kahit 1 pound lang nalagpas ang timbang ni Neri ay kagad papalitan nila ito at ang opisyal na ipapalit nila ay itong si Terence Jan Duheni. At alam naman natin mga kwento kung sinong manok ang boksingerong ito. Ang caption ni Neri kasi ay tila ba nagpapahiwatig ayon sa ilan na siya ay nag-alala dahil tila ba sure na ang Team Inoue na hindi makukuha ni Neri ang tamang timbang. Pero ganun pa man, may malaking tsansa talaga na palitan itong si Neri kung lalagpas talaga ito ng timbang. Kaya naman, bibigyan ko kayo ng update kung gaano na nga ba kabigat itong si Neri ngayon at kaya ba niyang makuha ang 122 pounds weight limit sa Super Bantamweight Division. Noong April 28, kasama ang Manny Pacquiao Promotions President na si Sean Gibbons, tinimbang si Neri at ang kanyang timbang ay 124.7 pounds. Ibig sabihin ay 2.7 pounds lang o 1.2 kg lang ang dapat ibabawa si Neri. At sa petsa na ginawa ko ang video ito ay April 29, kaya may 6 days pa para sa final weigh-in day sa May 5. Kaya sa tingin ko naman mga kwento ay kayang-kaya ito na makuha ni Neri ang timbang. Pero ang kinababala ng ilan ay sana hindi pigang-piga itong si Neri para hindi siya maapektuhan pagdating na sa nakatakdang gabi ng laban. At sa April 2019, maaga ang Team Neri na gumising at tumakbo naman itong si Neri. Pero kung ikaw kwento ang tatanungin, makukuha ba ni Neri ang weight limit sa Super Bantamweight Division na 122 pounds? Samantala, ang may bibigay naman ng payo ng boxing experts sa Amerika kung gusto rin lang talaga ni Neri na ma-upset itong si Inoue ay dapat lang talaga na maging isang aggressive fighter itong si Neri. At dapat wala siyang ibang gagawin kundi atakin itong si Inoue. Kaya dapat kakwento persahin ni Neri na pasukin itong si Inoue at magbitaw ng mga magagandang mga kombinasyon para mawala ang balanse ni Inoue sa bakbakan. Kaya kung magawa ito ni Neri, talagang may tala talaga ang isa sa mga makasaysayang upset sa mundo ng boxing. Bagamat mahirap man isipin na itong si Neri ang makapagbigay ng upset kay Inoue, nalayong sa iba ay may malaking tsansa na kayang-kaya talaga na pabagsakin ni Inoue itong si Neri. Pero ayon sa mga eksperto, kahit gaano man kaliit ang tsansa ni Neri na ma-upset itong si Inoue, pero may tinatawag sila na puncher's chance. Kaya naman, kahit gaano man kaliit ang tsansa ni Neri ay dapat tutukan ng lahat ng mga manunood sa laban hanggang sa pagtunog ng bell sa huling round dahil pwedeng isang suntok ni Neri ang babago na resulta ng laban. Mga kagkwento, I can't afford to lose.
Ito ang prangkang ibinunyag ni Neri dahil ayaw na ayaw niya talagang matalo siya ni Inoue. Sa ipinakitang transformation sa katawan ni Neri naman, kaya ba, lubos-lubos na ikinasaya ito ng kanyang mga kababayan dahil para sa kanila, ibang Neri na talaga ang kanilang masisilayan sa gabi ng laban. Dahil masasabi nila na seryosong-seryoso na si Neri na lulusob sa digmaan at ang inaasahan nila sa huli, walang ibang kamay na itataas kundi kay Luis Neri. Ito lang ang masasabi ni Mr. Kwento. Viva Mexico! Kung si Inoue ay matalo, palakpakan naman kung ang magtagumpay ay ang halimaw ng Japan. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Chris TV, kay Kakwentong Renante Maxino, kay Kakwentong Ernie Brigo, kay Kakwentong User, at kay Kakwentong nanonood ngayong shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan na po ang ating susunod na video. At dito po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.